Yung gusto na laging bida at tama, walang iba kung hindi ito pong si Senator Judge Alan Peter Cayetano, mukhang hindi po natin malaman ngayon, pero malamang sa malamang kakampi naman ito ni Sara Duterte, yun naman talaga ang nakikita natin sa kanya. Kaso lang mukhang hindi po ganun ang nangyari kahapon, sapagkat sa kanyang pagnanais na perhaps mapaganda yung panig nitong si Sara Duterte kaugnay ng kinakaharap po na impeachment complaint o articles po nito sa pagbabanta sa buhay ng ating Pangulo, mistula pang nadiin itong si Sara Duterte. Akalain mo, magtanong ba naman siya doon sa competent witness na NBI agent na si Kalilong kung ito po ba ay pagbabanta? Ano ang naging sagot nitong si NBI agent Kalilong? Pakinggan po natin mga tol. Ito pong naging palitan po nila ng tanong at kasagutan. My last question is, how did you characterize the threat of the Vice President to the President? Given that ang exact words niya, huwag kang mag-alala ma'am sa security ko kasi may kinausap na akong tao, sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako. So that I'll be fair to you and not vague, no? Did that phrase, kapag pinatay ako, have any bearing in your investigation? Yes, Your Honor. And what was that bearing or thoughts in your mind? First of all po, dun sa statement, may nakausap na po. It already took place before pa yung mangyari yung meeting. And nung Excuse me, condition, I'm not talking about yung may kinausap Opo. na para pumatay. Ang sinasabi ko, yung sinabi niya na pag pinatay ako, yes, Your Honor. how did that affect your investigation? There is a condition na kapag pinatay siya. But as we can see, it's only applicable if there is only two parties. The statement make a loophole wherein a third party can use that na kapag namatay si BP, ma-execute ngayon yung statement ni BP na may nakausap na siya without the participation of the one mentioned, the President, the First Lady, and the Speaker of the House, Your Honor. That's fair. But what I'm saying is that in your reports, did you characterize it as a conditional threat? Kasi kung hindi naman siya pinatay, the logical implication is that there's no threat against the... So I'm not saying it's not illegal, immoral to contract a killer. I'm just trying to follow the logic na pag sinabi kong pakukulong kita, Mr. Witness, pag nagsinungaling ka under oath, then it's actually not a threat. It's a legal... I'm just telling you the law, di ba? Pero pag sinabi kong pag hindi ka sumunod sa akin, ano yung kita? So that's my last question lang. So how did you characterize that? It wasn't a conditional in your mind because may kinausap na? Even with or without, sir, it's still considered a threat as long as the I have no doubt there. I'm just asking, is it a conditional threat? based on our affidavit, sir, I believe it's conditional, which Based on your affidavit? affidavit. But your initial assessment, yung personal mo as an investigator, this is an investigation of the whole NBI, but yung personal mo. The threat is absolute, sir. Okay, thank you. Okay? May nakuha ba si Alan Peter Cayetano na pabor para sa depensa doon? Wala. No? Sabi niya, Ateneo graduate siya. UP graduate ito pong si Pia Cayetano. In short mga tol, parang itong dalawa na magkapatid na ito diyan po sa Senado ngayon, pinagmamalaki nila na sila'y graduate diyan sa mga prestigious university na yan ng College of Law. Pero it appears now na yung pagmamagaling nitong si Alan Peter Cayetano ay mukhang hindi po yata umaayon doon sa layunin niya. Kasi ano yung nakuha niya? Instead na makakuha si Alan Peter Cayetano ng pagdududa sa harapan ng publiko, no, pagdudahan yung investigasyon nitong NBI, mukhang sinampal siya ng katotohanan sapagkat sinabi mismo ng NBI agent na nag-imbestiga, absolute threat ang nagawa di umano nito pong si Vice President Sara Duterte. At sa panig naman siyempre ng prosecution, naniniwala po sila
nananatili po yung integridad at kredibilidad bilang witness nito pong si NBI Agent Kalilong. Dito nga po sa balita ng ABS-CBN News, defense failed to impeach prosecution's first witness on alleged grave threats. Nabigo ang defense team ni Vice President Sara Duterte na i-impeach ang unang testigo ng prosekusyon sa articles of impeachment na nag-aakusa ng grave threats ayon kay House Impeachment Advisor at spokesperson Robert Ace Barbers. Tama ba yung obserbasyon ni spokesperson Robert Ace Barbers ng House Impeachment Prosecution? I believe so. No? Kasi nakita naman natin kahapon mga tol kung paano po nag-cross-examine itong si Attorney Carlo Narbasa. Gumamit na nga ito ng mga dirty tactics eh. Yung estilo, ginagawa ko rin kasi ito noon mga tol nung ako po tumatayo bilang witness sa witness stand. No? Bago pa makapag-rule yung huwes, sasagot na ako ng mahaba. No, that supposedly yes or no. Ano mga taktika na hindi dapat ginagawa. Pero ang intention mo kasi doon, madinig ng huwes, no? Yung hindi mo masasabi kasi yes or no lang ang tanong sa iyo ng defense counsel eh. Ngayon, dapat yung mga ganong diskarte lalo sa panahon ngayon, iniiwasan na. No? Kasi dapat nakatindig ka sa ebidensya at lakas ng iyong mga argumento, mga legal na basihan para panigan ka ng korte. Ang ginawa nitong si Attorney Narbasa, magtatanong siya ngayon, magkakas siya ng doubt sa mindset ng impeachment court and I believe sa publiko. 'Di ba? Napansin po ninyo yung mga katanungan niya kahapon tapos bigla niyang i-withdraw. Hindi po yun pagkakamali mga tol. Huwag niyong maliitin si Attorney Narbasa sa nangyari kahapon. Kung titingnan po ninyo yung diskarte nila, intended po yun. Although yung iba doon talagang nararatel siya. No? Kaharap mo ba naman, batikang litigant na si Attorney Amando Ligutan. Pero isa sa mga diskarte niya yung ganong estilo na dapat hindi na ginagawa ngayon. At syempre napansin yan ni Attorney Carlo Ibanez. Basahin ko po sa inyo yung post nitong si Attorney Carlo Ibanez. Sabi niya, napansin niyo ang ginawa ni Attorney Narbasa? Tinanong niya, did you really investigate this case? Yung tanong na yon. And sabi nga ni Attorney Ligutan, objection, argumentative, di ba? Ibig sabihin, hindi dapat ganon. Pero nasabi na eh. Ang gagawin lang ni Narbasa, di niya naman kailangan ng tanong ang sagot ng tao. I withdraw. Pero nasabi niya na. Ngayon, ang tatatak sa isipan, lalong-lalo na ng mga Duterte supporters, ay, mukhang hindi naman nag-imbestiga tong NBI agent na ito. Mukhang hinokus-pokus lang talaga nila. O, di ba? Pabor para sa kanila. I do not know kung ano ang magiging appreciation doon ng mga senator judges. Tapos bigla niyang winidraw ang tanong. That is one of the oldest dirty tricks in the book na dapat di na ginagawa at this day and age. Ang ginagawa ng abogado ay nagtatanong ng bagay na alam niyang foul, alam niyang malamang ay masusustain ang objection. Ganun nga yun nangyari, di ba? Sustained ang objection pabor kay Attorney Ligutan or prosecution. Tuloy ko po ang binabasa natin. Pero ang objective niya ay hindi talaga makakuha ng sagot. Ang objective ay magplant ng seeds of doubt sa isip ng judge at ng mga nakikinig. Pagkatapos, kapag nag-object ang kabilang panig, iwi-withdraw ang tanong. Hindi lamang po isang beses ginawa iyan nitong si Attorney Narbasa. Ang dami kong nakikita kahapon sa mga comments ng mga manonood natin, pinagtatawanan si Attorney Narbasa, pamali-mali daw. Nagkakamali po kayo mga tol, diskarte po nila yon. Ang intention nila doon, perception ng public. Mag-set ng narrative, partikular sa kanilang mga supporter, nakaduda-duda ang isinagawang investigasyon ng NBI. And for that matter, nag-prevail sila
sa intention na yon. I wish na hindi ganon ang mindset ng mga senator judges. Kasi alam naman natin na nag-imbestiga dito ang NBI. No? Kasi itong impeachment trial, itong depensa, alam naman nilang panalo na sila rito eh. Sa totoo lang, dahil yung bilang pabor na pabor para sa kanila eh. Kaya ngayon, ang tinatry po nilang i-win, yung persepsyon ng publiko, lalong-lalo na itong si Sara Duterte ay kakandidato sa 2028. Kaya nga kung matatandaan ninyo, di ba, sa last statement ng depensa, anong in-establish po nila? Pinalalabas nila na walang nagawang pagkakamali si Sara Duterte at yon ay bugso lamang ng kanyang damdamin dahil sa takot na naramdaman niya para sa kanya at sa kanyang pamilya. Nagpapaawa. Hindi nila yon pinapadinig sa mga senator judges. Tandaan niyo yan. Tandaan niyo itong sinasabi ko na ito, mga tol. Hindi nila yon layuning ipadinig sa mga senator judges. Ang layunin ng closing statement na yon kahapon ng depensa ay para sa kaalaman ng publiko. Makakuha ng simpatiya si Sara Duterte at sana wag tayong magpapauto. Ha? Sa mga manonood ni Top 1, wag po tayong magpapauto sa ganong diskarte na sasabihin nila wala daw kasalanan itong si Sara Duterte at nagtatanggol lamang sa kanyang sarili. Hindi po yon. At mamaya, babasahin ko po sa inyo yung legal explainer dyan or point of view ni Fiscal EJ. Sabi pa po dito ni Atty. Carlo Ibanez, ang problema, narinig na ng lahat ang tanong. Naitanim na ang doubt. Kahit walang sagot at kahit withdrawn na ang tanong, hindi na mabubura ang impresyon. Like in this case, ang impresyon na hindi talaga nag-investigate si NBI agent. Pero matagal nang laos ang ganyang dirty tactic. Sa panahon ngayon, ang mga judge is aware na dyan. Usually, this tactic is frowned upon. Pag ginawa mo sa court yan, pagagalitan ka ng judge. Kaso lang, hindi po regular court ito eh. Ito po ay impeachment court. And basically, alam na natin kung sino yung mga pabor kay Sara Duterte. Alam na nga rin natin kung ano ang magiging bilang ng paghusga dyan eh. Kung tutuusin eh. Kaya, ginagawa nila ito, uulitin ko lamang, para po sa kaalaman ng publiko, mag-cast ng doubt, humingi ng simpatiya, and hopefully pumabor para kay Sara Duterte. Pero syempre, yung mga katulad po ng mga judge na si Senator Judge Kiko Pangilinan, the Defense Counsel, sinubukan po nitong i-discredit yung credentials, yung qualifications ng NBI agent by showing some documents pertaining to the company na nag-provide daw po ng trainings, no? Pinakita niya, kung matatandaan niyo yung mga screenshot ng company, provider ng ganito, blah blah blah, without further elaborating. Ang punto, parang pinalalabas ng depensa, ay may utang na loob lang yata doon sa kumpanya kasi ito yung nagbayad ng kanyang mga trainings o nag-provide ng trainings. Pero hindi po ganun talaga. Salamat sa pagtatanong ni Senator Kiko Pangilinan sapagkat nalinawan po ang mga bagay na yan. Kaya nga ito pong mga ganitong pagkakataon, kung matatandaan po ninyo kahapon, nung unang tinanong ang prosecution sa pangunguna ng private prosecutor dyan na si Atty. Amando Ligutan, o baka ma-misinterpret nyo ako, what I mean ay siya po yung nakatindig bilang abogado during that time. Kasi syempre, public prosecutor ang dapat nangunguna dyan. Sinagot ni Atty. Ligutan ay nakahanda silang mag-direct examination. Natandaan nyo yun? Magre-redirect dapat si Atty. Ligutan. Kasi yun nga yung mga napansin niya eh, na dapat ma-establish yung credibility. Pero dahil na rin sa paglilinaw ng mga senator judges, katulad ni Kiko Pangilinan, katulad ni Senate President Win Gatchalian, ni Senator Mig Zubiri, at iba pa, no, na nagbigay kalinawan doon sa kwalifikasyon at integridad, kredibilidad nitong NBI agent na naging witness kahapon, hindi na kinailangan. Kaya sa huli, sabi ni Atty. Amando Ligutan, hindi na po sila
re-redirect examination. At sabi ng mga abogado, kapag ka ang isang party, in that case the prosecution, ay hindi po nag-redirect examination, ibig sabihin malakas na po para sa kanila yung nangyaring direct examination at hindi po iyon na kontra ng defense para sa kanilang ginawang cross-examination. Pakinggan po natin dito ito pong si Senator Kiko Pangilinan. Ikaw ba degree holder? Yes, Your Honor. Ano ang degree? Bachelor of Science in Accountancy, Bachelor of Science in Accounting Technology, and I'm a certified public accountant, sir. So you're a certified public accountant. Yes, sir. Kahapon, tinanong ko sa iyo yung training, no? Kasi nabanggit mo nagkaroon ka ng mga training. Ang nabanggit mo kahapon, 2 weeks ng training. Yes, sir. Pero on what matter? Only on photo and video authentication, sir. Okay. Meron pa bang ibang training na ikaw ay you went through bilang expert or competent witness sa usapin ng digital technology, cybersecurity, online training? Meron ba? Yes, Your Honor. Anong mga ito? I mentioned that I have a training in Certified Computer Hacking Forensic Investigator. I have a training in Computer Forensic, Mobile Forensic, and Photo and Video Authentication training. I have also training in Cybercrime Investigation. We also undergone a 480 hours training on cybersecurity. And a training before we start the bureau, we have undergone the NBI Academy, which teach us all the aspects in investigation, sir. Okay, and siguro last question. Ang training na ito, puro local ba o meron ding training sa ibang bansa? I have an international, sir, recently. Ano yan? It's a training in Strasbourg. Okay. The name of training is Saang lugar na lang, Mr. Witness? Strasbourg, Germany? France? Strasbourg, France, sir. Oh. It's a 5 days training, sir. And meron pang ibang international seminars na inattendan mo? International, sir, but it is conducted locally, the Interpol, sir. Napakinggan ninyo, di ba? Yung kwalifikasyon nito pong si NBI Agent Kalilong ay talagang kahanga-hanga. CPA, Certified Public Accountant, maraming mga trainings na pinagdaanan. Although yung kanyang time as agent, kung ikukumpara po ito sa ibang serbisyo, medyo bagito pa ito kasi 2021 pa lamang eh. Sa amin sa kapulisan, kapag ka 5 taon ka pa lang and below, nung ako po'y pulis pa, bagito ka pa. No, hindi ka pa maituturing na veterano. Usually ang mga veterano, mga 10 taon and pataas na kapag ka nasa kapulisan ka. Do not know dito sa NBI kasi actually yung kanyang title ay hindi na bagito. Senior agent na, no? Anyway, so much for that. Ang mahalaga na establish yung credentials, yung qualifications nitong si NBI Agent Kalilong. At yun kasi yung tinatry na i-discredit ng depensa kahapon eh. By showing some evidence para sa kanila na parang wala. Dinidiscredit lang nila itong si Kalilong pero hindi sila nagtagumpay. Pero siyempre, sa panig ng mga katulad ng mga DDS na si Attorney Sal Panelo, for the sake of fairness, ito po yung kanilang obserbasyon. Sa balita po ng GMA News, sabi po dito, the prosecution has no case at all ayon po kay Sal Panelo. Hindi raw maintindihan ni dating presidential spokesperson Salvador Panelo kung bakit si NBI agent John Mark Kalilong ang iniharap na testigo ng prosecution counsel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sino ang ihaharap? Walang ibang maihaharap doon kung hindi yung taong nag-imbestiga. Ikaw naman, Attorney Salvador Panelo eh. O sabi niya, useless talaga.
Hindi naman niya dinis-dispute. Ang pinag-uusapan, yung bang mga pahayag nga ay babagsak sa impeachable offense? Hindi nga. The prosecution has no case at all and it's coming out to be true. Yan ang paniniwala ni Salvador Panelo. Wala daw pong basihan ang mga sinabi na yon ni Sara Duterte para maging impeachable offense. Ganito na lamang kasimple, no? Kung sa tingin nila hindi high crimes ang grave threat, but still yan ay betrayal of public trust, no? At sa puntong iyan, basahin po muna natin yung pahayag nitong si Attorney or Fiscal EJ. Sabi niya po dito, the two forms of grave threats and where BP Sara's statement fits. Under Article 282 of the Revised Penal Code, grave threats generally comes in two forms. Una, threat with demand or condition. May hinihinging kapalit sa madaling salita. This happens when a person threatens to commit a crime to force someone to do or not to do something. Pag hindi mo ito ginawa o ginawa mo, papatayin kita. For example lang bigyan mo ako ng 1 million pesos. Another example, kung ayaw mong patayin kita, dapat gawin mo. Yun yung kondisyon. Magbitiw ka sa pwesto kung ayaw mong ipasunog ko ang bahay mo. Here, the threat is used to pressure the victim into complying with a demand. Pangalawa, threat without any demand or condition. This is much simpler. The person merely threatens to commit a crime. Papatayin kita, susunugin ko ang bahay mo, no demand, no condition, just threat. So, saan daw po nagpopol ang statement ni Sara Duterte? Her statement, according to Fiscal EJ, was in substance, if I get killed, kill BBM, Liza Araneta Marcos, and Martin Romualdez. No joke. Do not stop until you kill them. Ayon kay Fiscal EJ, ayon sa kanyang paniniwala ito it does not fall under the first form of grave threats. Why? Because the first form requires a threat plus a demand or condition imposed on the victim, such as bigyan mo ako ng 1 million o papatayin kita. BP Sara did not demand anything from President Marcos or other persons she mentioned. The words, if I get killed, are not a condition imposed on them. It is simply the event that supposedly triggers the instruction. If her statement is to be treated as grave threats, it most closely resembles the second form because it allegedly communicates a threat to kill without demanding anything from the persons threatened. No? Yun yung argumento dito ng Fiscal EJ. Kung sakali daw na ipagpapalagay na grave threat yon doon sa ikalawang forma, no? Na direkta na. For example, I will kill you, do this, or I will kill you, blah, blah, blah. Pero, dito, papasok yung pagiging apolitical ni Fiscal EJ. Kaya nga nagtataka ako sa mga DDS bakit nila tinitira si Fiscal EJ? Kasi, sa pagsubaybay ko kay Fiscal EJ mga tol, hindi naman siya 100% talaga na ito ang sinasabi against Sara Duterte at palaging panig sa prosecution o sa argumento ng mga kumikriticize kay Sara Duterte. Ang nakikita ko sa kanya, katulad kay Abogada ng Bayan, nakabase po sa batas. Kasi dito, sinasabi nga dito ni Fiscal EJ, but personally, I think there is another way of looking at the statement. It was not, I will kill you. Neither was it, do this or I will kill you. Instead, it was essentially, if I am killed, then kill them. That is why one can argue that is not the typical threat contemplated by Article 282. At kung natatandaan ninyo ang mga previous vlogs nito pong si Fiscal EJ, hindi siya nag-a-agree na meron pong sapat na elemento for grave threats ang sitwasyon nitong si Sara Duterte. And that is,
his legal point of view. Ha? Pero hindi ako naiinis kay Fiscal EJ kasi kami o ako, naniniwala ako with due respect sa opinion ni Fiscal EJ na mayroong pagbabanta. Pero nagkakaisa kami na yon ay betrayal of public trust. Parehas kami ng paniniwala ni Fiscal EJ na yon ay pagtataksil sa tiwala ng taong bayan dito kay Sara Duterte. Dahil hindi dapat sinasabi ng isang vice presidente ang mga ganoong bagay na alam niya naman na maaaring paglabag sa batas at higit sa lahat ang pinagbabantaan o ang nasasabing conditionally na pagbabantaan kung yon ang arguments nila ay no other than the president. How much more kung ito ay pangkaraniwang Pilipino pa. At ang punto pa, paano mo pagkakatiwalaan ang isang pinuno na gano'n ang mindset, merong criminal mind? Di ba? Oh, sabi pa po dito ni Fiscal EJ, now, whether that distinction is enough to take it outside the coverage of grave threats is ultimately for the impeachment court to decide. But here's what people are missing. The impeachment case does not rise or fall on whether the statement perfectly fits Article 282 of the Revised Penal Code. Even if her statement does not violate Article 2, ipagpalagay natin na tama, ipagpalagay lang natin na tama si Salvador Panelo na walang grave threats. Meron bang impeachable offense? Meron pa rin kahit walang paglabag sa Article 282 sa aking paniniwala at syempre dito sa binabasa natin. That does not automatically absolve her. The Constitution recognizes that the other grounds for impeachment like culpable violation of the Constitution, other high crimes, and betrayal of public trust do not necessarily require that a crime must be committed. Sabi ni Fiscal EJ further, a vice president is sworn to uphold the Constitution, obey the laws, and preserve the stability of our democratic institutions. Pero yung ginawa ba ni Sara Duterte, pagsunod sa saligang batas, pagsunod sa mga batas na umiiral sa atin, at pagpapahalaga sa mga demokratikong institusyon meron po tayo? I believe hindi po. Dahil yung mismong mga sinasabi niya ay salungat sa mga binanggit po natin na yan. Sayang, hindi ko lang na ilagay dito yung unang-unang reaction video ni Fiscal EJ. Pero doon, i-summarize ko na lamang sa madaling salita, naniniwala siya na ang akto nitong si Sara Duterte na pagsasalita ng mga yan sa ating Pangulo, sa ating unang ginang at sa dating speaker ay pagtataksil sa tiwala ng bayan na ipinagkaloob sa kanya at yon ay isang impeachable offense. At syempre, hindi lang naman tayo ang naniniwala na ganyan. Maraming mga legal luminary na ang paniniwala, in particular dito po sa pagbabanta na ito ni Sara Duterte, ang pinakamalakas na articles of impeachment laban kay Sara Duterte. Katulad po nitong si former Associate Justice Adolfo Ascuna. Naniniwala siya na ang grave threat accusation ang pinakamalakas na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pakinggan po natin siya, mga tol. So, Karen, this is the most easily understood by the public. That's why it is probably the strongest. Kasi madali po intindihin, it doesn't involve complicated financial matters. It is a very simple matter of a threat. All you have to do is prove the threat and the circumstances in which it was made. It is, to me, the strongest of all the charges. Grave threats is a crime under the Revised Penal Code. And all crimes under the Revised Penal Code needs malice. Malice is an essential element. Sabi ni Eric Santos, bakit kapag pangkaraniwang tao kulong agad pag may ganyang pahayag na death threats? Alam po ninyo, this is my ordinary opinion lang, Wala po sa batas ang problema. Ang problema po nasa status po natin. No, yun ang katotohanan. Wag po nating sisihin, I'm not saying na sinisisi mo ang batas, Eric Santos,
Pero, ito in general, wag po natin sisihin ng batas. Ang katotohanan ang status po natin. Kapag ka mayaman ka, kapag ka may kapangyarihan ka, kaya mong gamitin ang mga bagay na yan pabor para kung anong merong kakarapatan sa batas. Kumuha ng mga abogado na magagaling, gamitin lahat ng mga legal principle para lamang maipagtanggol mo ang iyong sarili. Which is, kung pupuntahan natin muli yung sinasabi mo, wala po iyon sa mga pangkaraniwang tao. 'Di ba? Nasaan na yung comment mo na wala bigla, no? Wala po 'yun sa pangkaraniwang tao. Bakit? Pagka pangkaraniwang tao ka, kaya mo bang magbayad ng 16 na abogado? 'Di ba? Kapag ka pangkaraniwang tao ka, kaya mo bang I am not saying na ganito nangyayari, pero alam naman natin ang katotohanan. Tawagan ang kung sino para lamang impluwensyahan ang desisyon ng mga yan. Kaya mapapabilis talaga ang proseso pagka pangkaraniwang tao ka. Pero hindi po kasalanan ng batas yun. That is the status situations po natin. No, ngayon, kay Sara Duterte, bakit parang napakahirap? Alam naman natin na napakayaman. Alam naman natin na vice president. In fact, meron pang legal loophole dyan, sabi ng mga legal expert eh. Oo, hindi immune sa batas, sa pagsasampa ng kasong kriminal ang isang vice-presidente. Pero ang tanong, paano kung siya po'y paparusahan na? No? Matatanggal ba siya sa posisyon niya bilang presidente kung ang kaparusahan sa criminal acts niya ay perpetual absolute disqualification to hold public office? Ang tanong, pwede bang i-implement sa kanya yan? Ang linaw po ng nakalagay sa konstitusyon. The vice president can be removed only through impeachment. Even si Ombudsman Boyong Remulla nire-recognize yan. Kaya nga lahat po ito pinagdadaanan mga tol. Dumadaan sa impeachment para kung sakaling matanggal si Sara Duterte, wala nang magiging balakid sa pagsasampa ng kaso at pagpaparusa sa kanya. And that is the reason kung bakit ako naniniwala na Sara Duterte ay kakapit po na mistulang tuko sa kanyang posisyon. Hindi po yan magbibitiw. May mga naniniwala na magbibitiw daw si Sara Duterte. Pero ako hindi po ako naniniwala. Hindi magbibitiw si Sara Duterte hanggang sa huli. Bakit? Pagka nagbitiw si Sara Duterte, lahat ng proteksyon na meron siyang nakukuha sa ngayon, mawawala sa kanya yan. Masasampahan kagad yan ng kasong kriminal at eventually 1 to 2 months or 3 months makukulong yan without recommendation for bail. At ayaw mangyari yon, I'm sure, hindi yon gugustuhin ni Sara Duterte. Kaya tingnan natin kung saan hahantong itong mga kinakaharap na itong problema ni Sara Duterte. Magpatuloy po tayo dito sa reaksyon na ginagawa po natin. I-skip na natin yan si Dean Mel Santamaria, pati ito i-skip na natin. Pakinggan po natin, balikan po natin itong balita tungkol po sa mga nangyari kahapon. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa Day 3 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inusisa ng depensa ang credentials at kredibilidad ng NBI agent na nag-imbestiga sa video ng umano'y pagbabanta ng bise kay Pangulong Marcos. Sinubok ang kaalaman niya sa kaso maging ang accuracy ng sinabit niyang transcript ng online press con kung saan naganap ang umano'y pagbabanta. Ipinalabas din ng depensa ang bahagi ng online press con noong November 2024 kung saan nakita ang emosyonal na Chief of Staff ni Duterte na si Attorney Zuleika Lopez bilang konteksto raw ng mga salitang binitawan ng bise. At mula po sa Senado, nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Mel, Emil, Vicky, Day 3 na nga po ng impeachment trial pero isang witness pa lang po ang naisasalang at dito po sa ginawang cross-examination ay sinubukang tibagin ng depensa ang kredibilidad ng witness ng prosecution. Bit of investigation dated February 10, 2020. Sa cross-examination sa witness ng prosecution na si John Mark Calilung. Putulin ko lang sandali yung balita. May nagtanong. At sabi nung komento nung isa,
sideline mo na lang ang teaching job mo, top 1. Salamat po, kaso lang hindi na po talaga ako nagtuturo ngayon kasi to be honest with you, I am very practical sa ngayon. Magkano po yung kikitain ko sa pagtuturo? Malaki pa rin naman dahil yun naman ang naging bread and butter ko for over a years nung after ko pong umalis sa PNP. Kaso lang, mas malaki po yung mawawala sa akin kung di po ako makakapag-vlog. Biruin mo, 8 oras kang magtuturo. Tapos magta-travel ka pa from one place to another. Buong araw mo, magtuturo ka, hindi ka makakapag-vlog. Mas malaki po yung mawawala sa akin. Kaya full-time job ko po ngayon ang pagiging vlogger, mga tol. May mga side hustle lang tayo na maliit lang naman ang kinikita, pero this is my full-time job. Doon naman sa tanong ng isa, paano ko mag-plead ng insanity? Alam po ninyo, ang insanity, nasa exempting circumstances po yan ng revised penal code. Hindi po pwedeng gawin yan ni Sara Duterte. Kasi pag ginawa po ni Sara Duterte yan, para niya na pong inamin na siya po'y bumababa na sa kanyang posisyon bilang Vice Presidente. Tandaan po natin ano ba ang mga grounds para ang isang Vice Presidente ay maalis sa pwesto. Una, by her resignation o yung death, di ba? Wag naman sanang mangyari, hindi natin pinapangarap sa sino man ang kamatayan, no? Death, resignation, impeachment, papasok yung insanity sa tinatawag na physical incapacity. Kaya hindi yan magpi-plead, mga tol. Dahil pag nag-plead ng guilty ng insanity si Sara Duterte, wala na dapat pag-usapang pang-impeachment. Tuloy po tayo dito, mga tol. Senior agent ng National Bureau of Investigation, sinubukan ng depensa na questionin ang kanyang kredibilidad. Si Calilong ang nag-imbestiga sa video ni Vice President Sara Duterte na ayon sa prosecution ay pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating Speaker. My question is, if you know, did the President file any criminal complaint against the Vice President? I have no personal knowledge, sir. Did the First Lady Lisa Araneta Marcos file any criminal complaint against VP Sara? I have no personal knowledge. How about the Speaker Martin Romualdez? Did he file any criminal complaint against VP Sara as a result? Bakit tinatanong nitong Defense Counsel yung mga ganyang bagay? Para i-establish sa public na hindi naman pala nakapag-file ng criminal complaint tapos ganito, gusto nyo ma-impeach si Sara Duterte? To cast doubt. Ganun lang kasimple, pero napakahina po ng mga ganitong argumento, mga tol. Sayang lamang, although ayoko sanang maging pessimistic dito, maging negatibo, sayang lamang kasi no matter how strong the evidence is dito laban kay Sara Duterte, I believe, ang mga katulad ni Robin Padilla, ni Amy Marcos, ni Alan Peter Cayetano, ni Pia Cayetano, sila po, yun na lamang muna. Kasi tingin ko yung Mark at Camille Villar, baka pwede pang magbago ang isip niyan Pero yan na lamang munang mga binanggit ko. Kahit gaano kalakas ang ebidensya, hindi ako naniniwala na yan ay magko-convict kay Sara Duterte. At sana, total, may mga nagsasabi naman, even ito pong presiding officer na si Chis Escudero, nagpahiwatig na siya ini-encourage siya ngayon ang sinuman na dali na sa Korte Suprema para makapag-decide ang Korte Suprema kung ilan ba talaga ang boto. No? Kasi sinasabi sa ating konstitusyon, yun ang paniniwala ni Chis Escudero, na 16 pa rin ang kailangan, except kung may magdadala sa Korte Suprema. Kung ako nga lang abogado, mga tol, sana marinig tayo ni na Attorney Jesus Palsis, Attorney Reyes del Rosario, Attorney, yung mga political na commentator na mga abogado. Kasi kina Fiscal EJ, abogada ng bayan, mga apolitical yan no? Yung walang pinapanigan. Pero alam naman natin ang panig nila Jesus Palsis, ni na Reyes del Rosario. Magkusa na sila. No, kung ako po abogado, magkukusa ako I-re-raise ko na yan. Magpapile na ako ng petition sa Korte Suprema para malaman natin once and for all kung ilang bang boto talaga ang kailangan in the absence of
these senators like Jinggoy Estrada, Rodante Marcoleta na mga nakakulong na, isama na dyan yung nagtatago na si Senator Bato de la Rosa. 21 na lamang po ang senador na uma-attend dyan po sa Senado at paano yun? Automatic yung 3 na yun para na rin bumoto pabor para kay Sara Duterte. Kailangan na lamang ay ilan? 5 na lamang. Idagdag nyo pa dyan sina Amy Marcos, 3. Amy Marcos, 4. Robin Padilla, 5. Alan Peter Cayetano, 6. Pia Cayetano, 7. Di isa na lang ang kailangan ni Sara Duterte, acquitted na siya. Kaya hanggang sa maaga pa lamang ngayon, instead na nagpo-post lamang sila sa Facebook, no, I am calling and nakikiusap tayo sa mga abogadong binanggit po natin na pinapalaw naman natin na kayo na po ang magkusa. Alam niyo naman po kung paano po ipafile sa Korte Suprema ang petisyon na yan. No, naniniwala ako na hindi po yan mababasura ng Korte Suprema kasi po ito po ay kapakanan po ng taong bayan ang pinag-uusapan po dito. No? Sana magawa ay hindi pala pwede si Adunat no kung pwede kasi suspended pala itong si Attorney Jesus Palsis. Pero as a ordinary citizen pwede naman siguro. No? Anyway, balik po tayo dito sa nalayo tayo. Balik po tayo dito sa pinag-uusapan po nating balita. Of the November 23, 2024 online press conference. I have no personal knowledge. Did you really investigate this case? Oh, you are Withdrawn, Your Honor. argumentative. Withdrawn. You are a prestige. Withdrawn. Sa pagtatanong ng depensa, sinabi rin ni Di ba? Alam naman ni Atty. Narbasa yun na mali yung tanong niya. Hindi yan bobong abogado, mga tol, sa mga nagsasabing mahinang abogado itong si Atty. Narbasa. I don't think so. No? Mahirap lang talaga ipagtanggol ang isang taong may kasalanan. No? Oo. Pabor ako na talagang magaling si Atty. Amando Ligutan at talagang nangibabaw siya sa pagtatalo o argumento ng mga abogado diyan sa day 2, day 3 ng impeachment trial. Pero hindi ako naniniwala na mahina itong si Atty. Narbasa. No? Ang paniniwala ko, nahihirapan silang ipagtanggol si Sara kasi talagang may kasalanan si Sara. Ganun lang kasimple yun mga tol. Kahit si Atty. Amando Ligutan ang ilagay mo sa pwesto nila, mahihirapan si Atty. Ligutan. Kitang-kita kasi natin kung paano ginawa ni Sara Duterte. Yung sa paniniwala ng marami, impeachable offense po na yan. Kalinong na hindi kinuna ng NBI ng affidavit ang Pangulo at ang iba pang kasama niyang sinasabing pinagbantaan. Ilang personalidad lang daw ang nakuna nila ng affidavit dahil mga pangalan nila ang nakita sa video. Nagtanong si Senator Judge Alan Peter Cayetano sa witness. In your reports, did you characterize it as a conditional threat? Nareaksyonan na natin kanina yan, lagpasan natin ng bahagya. Meron lang ako nakitang comment sa Facebook. Sabi ng isang manonood po natin sa Facebook na si Sergio Mislang, Top 1, ano ang pruweba ng Vice President na may threat sa buhay niya galing sa President? Dahil wala namang nakikita ang publiko ng tulad ng ginawa niyang pagbabanta sa Pangulo, sa asawa niya at sa former speaker. Sergio Mislang, hindi ko masasagot yan. Better address that to the fans or supporter of Sara Duterte. Pero ang isasagot ko sa tanong mo ay dahil po sa argumento ng depensa, partikular doon po sa kanilang final statement or closing statement kahapon, itry ko nga ipakinig sa inyo ito. Nasaan yun? Sandali mga tol Nahanap ko lang yung closing statement. Inaamin kasi ngayon nitong depensa na nagawa talaga ni Sara Duterte. No? Ginawa niya talaga yung mga salita na yon. Di nila dinidena yon. Pero ang malaking tanong, dahil po sa kanilang argumento na yon, napupunta ngayon yung burden sa kanila na patunayan na merong threat si Sara Duterte. Otherwise, pag hindi po nila nagawa na mapatunayan na merong threat si Sara Duterte, di ko makita yung, wag na natin panoorin,
ito na lang tayo kay Fiscal EJ. Ito yung pinakamagandang argumento dyan bilang tugon sa nagtanong. No? Again, hindi ko masasagot dahil hindi po ako supporter ni Sara Duterte nor hindi po ako si Sara Duterte. Kaya hindi ko alam kung paano nila mapapatunayan yan. Pero, ang pinakapunto, eto, no? Since ini-invoke ng defense ang state of mind ayon kay Fiscal EJ ni VP Sara Duterte to justify her threats against the president, they might need to present her as a witness para malaman ng impeachment court bakit siya nagkaganon. In short mga tol, dahil ganon ang argumento nitong kampo ni Sara Duterte, dapat patunayan nila na meron talagang tunay na pagbabanta sa buhay ni Sara Duterte kaya naging ganon ang kanyang mga sinabi on the eve of November 26, 2024. Tama ba yung petsa? Pag mali yung petsa, i-correct nyo na lang ako mga tol. Kasi kung hindi naman siya pinatay, the logical implication is that there's no threat against the... So I'm not saying it's not illegal, immoral to contract a killer. It wasn't a conditional in your mind because may kinausap na. Even with or without her, it's still considered a threat. But your initial assessment, yung personal mo as an investigator, this is an investigation of the whole NBI, but yung personal mo. The threat is absolute, sir. Okay. Ilan pa sa kinuwestiyon ng depensa ang umunay hindi tugmang transcript ng video mula sa NBI. Giti Calino, tama ang transcript. Gaya ng ginawa ng prosecution, tinalakay ng depensa ang sinasabing video ng pagbabanta ng bise noong November 2024. Ipinalabas ang bahagi ng video kung saan emosyonal na nagsasalita ang Chief of Staff ni VP Sara na si Zuleika Lopez na nakadetena noon sa kamera matapos ipa-contempt ng House Committee on Good Government. Tuloy natin, may nagtatanong. Top 1, sa tingin po ninyo, naka-establish ba yung defense ng beyond reasonable doubt sa kaso ni Sara? Parang pasensya na po kayo, no? Pero mali po yata yung tanong kasi ang reasonable doubt, beyond reasonable doubt ay dapat po sa panig ng prosecution. Dapat ma-establish ng prosecution na walang halong pag-aalinlangan ang kanilang argumento. Sa panig naman, perhaps tama rin kayo, sa panig naman ng depensa, dapat masabi nila na may pag-aalinlangan sa mga akusasyon o ebidensya na ipinapakita kay Sara Duterte. Pero napakaaga pa mga tol para mag-judge tayo dito. If you remember, meron pong press conference kahapon ang prosecution with Congresswoman Zamora, no? Nandoon sina Ace Barbers at iba pa. In particular, sinagot ni Congresswoman Zamora kahapon na it's too early to judge, no? Considering iisa pa nga lang ang naipoprovide na witness ng prosecution. Hindi pa kumpleto rekado, ika nga. Sa ilustrasyon mga tol, hindi mo pa matitikman ang tunay na sarap ng niluto mo dahil hindi pa kumpleto ang rekado sa niluluto mo. Wala pa si Atty. Lontok, no? Wala pa sina Atty. Zuleika Lopez. Wala pa si Captain Gamboa ba yun? Yung babae? Yan yung mga ipepresent na witness sa Monday to Wednesday next week. And perhaps, including din ito pong si Atty. Melvin Matibag. No? Sa madaling salita mga tol, ang paghuhusga dito po sa may nanalo ba, may natalo ba, actually hindi pa natin dapat yung pinag-uusapan. Ang mas pinag-uusapan po natin dapat dito, yung mga puntos sa bawat argumento ng bawat panig. Sa panig ng prosecution, ang puntos, naniniwala ako na maganda ang pagkakapresenta sa NBI agent na si John Mark Calilong na establish ng prosecution na mayroon siyang qualification, sapat ang kanyang kwalifikasyon at ang kanyang isinagawang investigasyon ay nakabase talaga sa mga tunay na pangyayari. Sa parte naman ng depensa, kasi bias naman ako,
inaamin ko yan, nahihinaan po ako sa argumento nila at mas nakikita ko na ang argumento nila is not directed actually sa senator judge or the impeachment court but sa publiko, no? Yung mga cross-examination questions na ginawa ng depensa kahapon, hindi na yon ini-intend sa kaalaman ng mga senator judges or ng impeachment court. Yun po ay kanilang ginawa para po sa publiko, partikular sa kanilang mga supporter na manatili, hoping sila yung suporta kay Sara Duterte, partikular ng mga DDS. O hanggang dito na lamang muna mga tol, magkita-kita tayo later sa panibagong topic na ating pag-uusapan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung gusto nyo pong bumili ng t-shirt ni Top 1, yan po ay negosyo ni Top Wife. Mag-message na lamang po kayo sa messenger ni Top Wife at ililink ko na lang po yan dito sa comment section. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.